Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card ni Pisces, we have discernment. Follow your intuition. Okay? Sundin mo yung bulong ng iyong intuition, Pisces. Kasi as I always say, 'di ba, yung intuition natin, divine guidance natin 'yan. Those are the messages, no? Nalaman ng intuition natin, those are the messages coming from the divine. Kaya sigurado kung 'yun ang susundin mo, 'yun ang papakinggan mo, mapupunta ka sa tama, mapupunta ka sa kung ano yung dapat at mabuti. Okay? So we have celebration, your spirit needs to play and have fun. Kaya paminsan kailangan natin na, kailangan natin na mag-relax, kailangan natin na tulad nito makipag-celebrate, makipag-catch up, 'di ba? With friends and family, yung ganun. Kasi kailangan natin ng break, no, sa pagtatrabaho, kailangan natin ng break sa um kung ano man ang usual na pinagkakaabalahan natin, we need to take a break from that. Alright? So ngayon, maaaring merong mga invitation para sa inyo sa party, pagtitipon. So go for it. Enjoy and have fun. So we have rejuvenation. Take time to rest and recharge your batteries. Okay? So panahon na para din na magano kayo, magpahinga talaga. Kailangan na mag-rejuvenate, mag-replenish ng lost energy, mag-rejuvenate, mag-recuperate. Kasi importante na lagi tayong nasa magandang kalusugan lang, lagi lang tayong on top of your health para kahit maraming ginagawa, maraming obligasyon, responsibilidad, you would still be able to perform them regularly, 'di ba? Kung kayo ay maganda ang inyong pakiramdam, kung kayo ay malusog, 'di ba? Kaya kailangan laging aalagaan ang inyong sarili. So we also have self-fulfilling prophecy. Take small steps to diminish your worrying. Know it is going to be okay. And so it is. Okay? Yung pag-worry na yan din, hindi rin naman ito makakatulong sa'yo. Diba? Yung worrying is a negative energy and it will just attract more negativity into your life. Kaya mas magandang tanggalin yung worry, transmute it into something positive at mas mabuting ialay mo na lang yan sa universe kung ano man ang mga pinag-aalala mo and allow God to help you. Kumbaga, let go and let God help you na maging maganda ang sitwasyon mo, maging maayos yung um, pakiramdam mo, diba? Matulungan ka kung ano man itong aalala mo, matulungan ka ng universe, no, na ma-process mo ng maayos, ma-solve mo kung ano man itong kinaka-worry mo, yung gano'n. So, tignan natin ano pa ang ganapan. By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, first card ninyo, let go and let God. Ayan, He's had a plan for you all along. Parang na-pension ko na to kanina, no? Na you'd rather let go and let God help you. Diba? Na to better your situation, to improve your situation. Kasi meron siyang plano para sa'yo. Lahat tayo, meron siyang plano para sa bawat isa sa atin. Kaya, mas magandang huwag tayong mag-worry at hayaan natin siya. 'Di ba? Yung gumawa ng mga siya yung bahalang mag-unfold ng mga bagay, no, na nararapat para sa atin or kung ano yung mga bagay na kailangan nating maranasan or dapat nating maranasan. Siya nang bahala, ialay na lang natin ang lahat sa kanya. Kaya nga dapat na lagi tayong nakikinig sa ating intuition para na magabayan tayo niya, no? Magabayan niya tayo kung ano yung path na dapat nating tahakin, what are the steps that we need to do, what are the things that we need to do first or ano yung kailangang asikasuhin natin muna, 'di ba? Anong ipa-prioritize, mga ganyan.
You were born with a purpose that is unique to you. Only you can carry it out. So be you, trust God, and believe in yourself. Okay? This is a reminder para din sa inyo na lahat tayo, we are unique. 'Di ba? We are all unique from each other. At yung mga gifts natin, mga talents natin, skills natin, 'di ba? um, yun ang magagamit natin para ma-carry out natin yung purpose natin sa buhay. Ma-carry out natin kung ano yung mga mission natin sa buhay, 'di ba? Kaya yun ang binigay sa atin. And hindi rin natin pwedeng i-compare, no, yung nangyayari sa buhay natin versus nangyayari sa buhay ng iba. Hindi rin natin pwedeng ikumpara yung mga blessings nila na natatanggap versus our blessings, their accomplishments versus our accomplishments kasi iba-iba tayo. 'Di ba? Meron tayong kanya-kanyang uniqueness, meron tayong kanya-kanyang path na dinadaanan sa buhay. 'Di ba? May kanya-kanyang purpose ang bawat isa sa atin kaya hindi po pwedeng maging pare-parehas tayo. Okay? So what else? We have when making big decisions, do your best to take your emotions out of the equation. Your mind will serve you better. Ayan. So, sa malalaking desisyon, mga major decisions na kailangan ninyong gawin, isang tabi mo muna yung inyong emosyon dyan. Okay? And instead, focus on listening to what your mind is telling you. Kung ano yung kung ano naman yung naiisip mo, kung ano yung sa tingin mo ang tama at dapat, yun ang sundin mo. Sundin mo yung binubulong ng utak mo. Kasi sabi dito, 'di ba, yung emotions natin minsan hindi rin 'yan lalo-lalo na sa mga super importante at major decision sa buhay, mas dapat ang papakinggan mo yung isip mo rather than yung emotions, 'di ba? Kaya in this case, maaring may decision kayo dito na major life decision na pwedeng pag-isipan that might involve yung pag-aano ninyo, trabaho, career, yung mga ganyan. Or baka merong mga kailangang pagdesisyonan related sa relasyon ninyo, sa mga anak, mga ganyan. Okay? So we have life isn't always easy, but a positive attitude mixed with prayer and gratitude will determine how quickly we overcome difficulties. 'Di ba? Magandang paalala ito na life isn't easy. Hindi hindi madali, 'di ba? Kasi wala ngang smooth na journey lang sa kahit anumang bagay sa buhay. 'Di ba? Meron at merong tayo mga experience na mga problema, may mga life hiccups, 'di ba? Kaya lang mabilis din ninyong masosolusyonan ang anumang problema if you are just going to be positive, 'di ba? Mag-ano ka lang, think positively lang, feel positively at laging magdadasal, 'di ba? At pasasaan ba at mahahanap mo din yung solusyon. Kasi mas mga magagandang idea, magagandang opportunities ang lalapit sa iyo. Pero kung mag-iisip ka in a negative way, ay nako, instead na masolusyonan ng problema, mas dadami pa yan. Mas magma-magnify pa yan. Kaya always think positive. Okay? Project positivity, positive mindset, positive outlook, yun. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.